Update ho tayo mula sa mga balita dyan sa may Land Transportation Office. Iniurong ho muna ng Land Transportation yun pong pag-impound sa mga e-bikes at mga e-trikes na bumibiyahe o bumabaybay sa mga national highways dahil kailangan para ho dito ng malawakang information drive. May update po dyan si Bombo Isa Cotoner. Bombo Genesis, Bombo Ever, iniurong ng Land Transportation Office ang pagpapatupad ng impounding ng light electric vehicles tulad ng e-bikes at e-trikes sa mga national highway mula Disyembre 1 o ngayong araw. Sisimula na ito sa Enero 2 ng susunod na taon. Ayon kay LTO Chief Marcos Lacanilao, kailangan pa ng ahensya ng karagdagang panahon para maglabas ng updated guidelines at magsagawa ng nationwide information campaign upang may paluwanag ang pagbabawal sa LEV sa mga pangunahing kalsada. Kaugnay niyan, pakinggan natin ang tinig ni LTO Chief Marcos Lacanilao. Pwede pa rin gumamit ng e-bikes sa maraming lugar. Ang pinagbabawal lang ay ang pagbiyahe sa national road, hindi ang paggamit ng e-bike. Habang wala pang bagong batas, tungkulin ng LTO ipatupad ang umiiral na batas upang masigurong ligtas ang lahat. Maglalabas kami ng guidelines at information campaign para maliwanag kung saan pwede at bawal ang LEVs. At bilang tugon sa mga hinaing ng publiko, nais ko pong linawin narinig ng ating Pangulong Bongbong Marcos at ni Secretary Giovanni Lopez ang inyong concern. Kaya pansamantalang walang impounding operation habang nagpapatupad muna kami ng malawakang information. Magsisimula na rin mag-deploy ang ahensya ng mga enforcers sa mga pangunahing kalsada para magpaliwanag at hindi manghuli. Inaasahang ilalabas rin ang panibagong guidelines na magtatakda kung saan maaaring bumiyahe ang LEVs at kung saan sila mahigpit na ipinagbabawal. Pagdating ng Enero 2 ng susunod na taon, magsisimula na ang mahigpit na pagpapatupad ng pagbabawal kabilang ang pag-aresto sa mga lalabag. Sinabi ng LTO na ang hakbang ay tugon sa pagdami ng mga aksidenteng kinasasangkutan ng e-bikes at e-trikes sa national highways. Samantala naman, ngayong araw nasa mahigit 30 luxury vehicles ang nasabat at agad na inimpound ng ahensya sa Metro Manila nitong weekend dahil sa paglabag sa mga pangunahing alituntunin sa kalsada. Ayon kay Lacanilao, hindi rehistrado ang lahat ng sasakyang nahuli at ilan sa mga driver ay walang lisensya nang sila'y sitahin sa iba't ibang bahagi ng NCR. Tiniyak ng ahensya na tuloy-tuloy ang kanilang operasyon laban sa mga lumalabag upang mapanatili ang kaligtasan at kaayusan sa mga lansangan. Para sa Bombo Network News, ito si Bombo Itza Cotoner and this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo. For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo Radio mobile app, Facebook, YouTube, TikTok, and X, formerly Twitter. Like, share, and stay connected. Anytime, anywhere.